Patnubay SSG Elections 2026 nagsimula na. Ilang mga Matisian at Pathfinder ibinoto ang nag-iisang partidong tumatakbo ngayong taon. Resulta ng halalan ibibigay maya-maya. Magandang gabi po, Metro Manila at mag-aaral. Ito po ang mas pinalakas na Metro Balita. Mga sangalan po ni Pam Batarasa at Salinas Bara. Ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Kabuyaon. Mga kakampos at mga kalingkod, tayo po ay patuloy po na nakabantay sa mga nagaganap po sa Patnubay SSG Elections 2026. Narito po ang mga resulta. Para sa pagka-presidente ng SSG, Eden Mendoza nakakuha ng 264 na boto. Para naman sa pagka-vice-presidente ng SSG, Akira Mendoza Cruz sa junior high, nakakuha ng 351 na boto. Ian Vince Leiva sa senior high, nakakuha ng 314 na boto. Para sa grade 8 representative, Rio Juliana Bustero, nakakuha ng 79 na boto. Para sa grade 9 representative, Lucky Red de la Cruz, nakakuha ng 34 na boto. Para sa grade 10 representative, Aldwin Babesuncion, nakakuha ng 63 na boto. Para sa grade 11 representative, Rain Joseph Sakwilayan, nakakuha ng 77 na boto. Para naman sa grade 12 representative, Crisia K. Gallantes, nakakuha ng 94 na boto. Para naman sa auditor, Micaela De La Rosa, nakakuha ng 340 na boto. Para sa public information officer, Gauri Ilang-Ilang, nakakuha ng 366 na boto. Para sa secretary, Liana Eugenio, nakakuha ng 303 na boto. Para sa treasurer, Cyril Jean Calixtro, nakakuha ng 358 na boto. At sa mga peace officers, April Nakapagal, nakakuha ng 270 na boto. At si Bina Montenegro, nakakuha naman ng 374 na boto. So matotal po, ang kabuang boto po ng nakuha ng partido ay 3,487, habang ang kanilang abstain ay 2,636. Samantala, highlights po muna tayo sa mga naganap po na halalan. Kanina alas 10 po ng umaga, nagsimula na po ang halalan sa pagka-SSG sa pangunguna po ng mga nasa ikapito hanggang ikawalong baitang. Ilan po ay kasalukuyang bumoboto ng abstain. Samantala naman, kaninang hapon sumunod na bumoto ang ilang mga nasa grade 9, grade 10, grade 11 at grade 12. Kabilang po sa mga bumoto ang ilan rin mga tumatakbong kandidato ng Catalyst Party List. Samantala po, ating nakuha po ang opinyon ng ilang mga Matisian at Pathfinder at kinamusta po natin sila matapos ang eleksyon. Narito po ang aking report. Kumusta yung pagboto sa election sa SSG? Okay naman, pero wala akong kilala. Wala kayong kilala? Oo. Sige po, maraming salamat. Kamusta po yung pagboto kanina sa SSG? Tapos na po. Tapos na? Kamusta naman po? Para sa akin po, ayos lang po. Kasi bumoto po kami ng mga deserving po. Okay, maraming salamat, maraming salamat. Kumusta po yung yung pagboto po kanina? Okay lang? Okay lang? Okay, maraming salamat po, maraming salamat. Kumusta po yung yung pagboto po kanina? Kumusta po yung pagboto kanina? Wala po ba kayong maisagot? Bahala kayo dyan. Kumusta po yung pagboto kanina? Okay lang, maganda naman daloy ng botohan. Walang nangyaring duyan sa pagitan ng mga party list. Okay. Salamat. Okay, thank you. Kumusta po yung pagboto kanina? Ayos lang. Ayos yung mga mga tao doon. Okay. Kumusta po yung naging pagboto kanina? Masyadong mahirap kasi may mga doon mahirap sa dalawa. Okay, thank you. Mga kakampos, magbabalik lang po ang Metro Balita, makaroon lamang po ng ilang mga paalala.
kampo sa ating Metro Chica, burol ang veteranong mamamahayag na si Jobert Chocaldito, bubuksan na sa publiko. Bubuksan sa publiko at mga kaibigan ng burol ng veteran entertainment columnist at radio personality na si Jobert Chocaldito. Gaganapin ang burol sa Loyola Memorial Park na matatagpuan sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Ayon sa inilabas na schedule, ngayong Agosto 2 ay eksklusibo lamang para sa pamilya o immediate family only ang kanyang burol upang magkaroon sila ng pribadong panahon para sa pagluluksa. Mula Agosto 3 naman o ngayong araw hanggang Agosto 6, bubuksan na rin ito para sa mga kaibigan at publiko o di kay friends and public viewing na gustong magpaabot ng walang respeto at pakikiramay. Isasagawa ang cremation sa Loyola Memorial Park ng alas 4 ng hapon sa Huwebes, Agosto 6. Pumanaw si Chocaldito sa edad na 65. Una itong ibinahagi nitong Agosto 2 ng direktor na si Chaps Maransala, ang matalik na kaibigan ni Chocaldito. Sa isang mensahe, sinabi ni Maransala na dinala niya si Chocaldito sa Philippine Heart Center ngunit idineklara ng dead on arrival ang kolumnista. At yan po ang kabuuan ng mga balita sa loob at labas ng Metro Manila, pinagkakatiwala ang maasahang bantay ng kabiasnan. Para sa mga balita ay bumisita po sa campuswatchphilippines.mystrikingly.com o email kami sa campuswatchofficial@gmail.com. Napapahinggan din po tayo sa DCMO sa Cavite at PCOM sa Manila tuwing Lunes hanggang Biyernes. Sa ngalan po ni Pam Batarasa at Salinas Para, ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Cabayaon. Ito po ang Campus Watch, tapat na balitang pampaaralan, tapat na balitang pambayan, tapat sa naglilingkuran, tapat na paglilingkod lamang po. Ito po ang mga balita sa loob ng kabiasnan, Metro Balita!